In today's episode, pag-uusapan natin kung ano ba ang tamang pag-exit bago ka pa makapangloko. At kung sakali man, ano ba ang dapat mong gawin doon sa partner mong naloko mo? Hay, ang hirap kayang mawala ng tiwala sa buhay. Tara na nga, pag-usapan natin to. If you can forgive and the person can prove na nagbago na siya, I think that makes a good relationship in the long run. Pero that takes a lot of work. A lot of work. Like imagine, for example, Anthony Jennings, John Villanueva. I don't know them in person. I don't know what they're going through, what they've done to each other. What if down the line magkapatawanan sila and they end up being together? Chances are they make a better love story than, for example, what have been between the guy and Maris. Right? Tayo si Maris dito. Ayun lang. Diba? Pagilid. Diba? Pero kahit gano'n, may ibang kwento na kasing naghihintay sa kanya. Baka learning niya lang yon na next time, do better, choose better, guard better. Alam mo yun, lahat naman ng talisod pagbangon, alam mo nang madadala ka eh. Hindi, pag nagkamali ka pa, talisod ka pa pangalawang beses at hindi na mumiharang dyan. It's not a problem of circumstance o yung nakaharang, ikaw. Tsaka alam mo yung actually papunta na ako sa wrap-up dapat eh. Pero dahil nabanggit mo naman si Maris at tsaka si invested talaga to. Invested ka nga. Ako for me with all dun sa nangyari, dapat ang ginawa mo na lang, less talk, more sorry, finish. Bigla ko lang sinaalala yung statement ni Maris. Pero hindi ko galit kay Maris. Yung statement lang. Tapos tignan mo yung difference na ni Anthony Jennings na 23 seconds lang yung 22. Acted. Oo. Ako yun lang. Mahirap kasi pag nangyari na, so be it eh. Alam mo yun. Sabi nga nila, pag may nagawa ko pagkakamali, wala ko ibang gagawin kundi mag-sorry. Maaaring hindi naman talaga yung, kay Maris kasi, hindi naman talaga yung binabato sa kanya yung pagkakamali. Pero somewhere along the way, may mali doon. So just say sorry and that's it. The more mo kasi ipagtatanggol yung sarili mo, the more na mas may napupukol sa'yo. Pero hindi mo rin naman tinatanggal yung karapatan mo na ipagtanggol sa'yo. Sobra din naman ang ginabot niya. Paano kung halimbawa, wala naman talaga siyang alam, whatever, kung ano man. Pero siguro, dun mag-a-apply yung less talk, tanggapin mo din, move forward. Ano bang issue ang tumatagal ng 2 weeks ngayon? Wala naman. Sa Alice Guhunga, hindi ko na alam kung nasan ngayon. Sabi sa rumor mill, naghihintay pa rin siya magkaroon ng bail. Ay, nako, napunta na naman kasi. Pero, kidding aside, I can understand yung Maris Sacal approach. Kasi merong maraming moving parts to this. Not only her career, pero yung future plans of, for example, the studio. So, what if merong nakalatag na 3 pelikula? Pero dahil unpopular siya ngayon, baka mawala yung mga projects. Hindi mo alam kung gaano kasukan. Diba? Char! Ang sa akin, tama ka naman doon. Ang sa akin, I think there is science to the madness. And parang there's method to the madness. Pero you're also right in saying na, sorry na lang. And that goes back to my whole point of accountability and ownership. Kasi kung nag-sorry ka na lang din, pero depensa mo pa yung sarili mo, hindi ka nagsosorry, you're defending yourself in the guise of saying sorry. Kapag mali ka, aminin mo. Unequivocally say sorry, that you made a mistake, you'll be better. That's it. Kasi kung sorry ka at defend mo pa yung sarili mo, it leaves a bad taste eh. Parang, mali ka na eh, di ba? Regardless of what you've done, regardless of what you don't know or you know, point is, nandun kasi situation that you're not supposed to. Kung meron kang na-miss na signs, yun. You cannot say that you don't know. Kasi when you're cheating, you know. Oo. Pero alam mo, tutuloy tayo na shows. Bigla ko tuloy naalala. Alam mo, for me, kung sino ang naging maganda ang pag-handling nito na alam mo, with respect. Pero hindi natin alam kung gaano kadugo at kadumi. Yung Katniel. Very, parang... Kung titignan mo yung perspective ng love team, them being the artista, kasi yung relationship naman nila, relasyon talaga eh. Relasyon talaga eh. Oo. Kung pukulan na, si Daniel Padilla, baw na sa basement. Hindi nga siya nag-sorry, hindi na rin siya nag-talk ng more. Alam mo yung pakiramdam na
kung ano man yung nagawa ko sa'yo, hayaan mong dalhin ko to sa konsensya ko. Alam mo yung ganun? At saka for me, isang insignia of this, shawarma siya. Hi. So, lagi ako order. Shawarma siya. Ang face pa din ng shawarma siya is both of them. Diba? If that separation was really, really bad, split the business. And agree who's the face of the business. Well, then they remain to be the face of the business. Parang, they bank on the idea na we built this together. Let's keep it like that. Kasi, alam mo, tignan mo ang mangyayari dyan, no? You being public figure, maraming baboy. Talagang inopen mo yung sarili mo sa public, which is wala ka ng control doon. Pero kung halimbawa yung approach na pinili nila, may respeto kasi sa relasyon and stuff. At the end of the day, pag pinili nila hindi maging artista, pwede silang bumalik together as normal. As private citizens. Private citizens na wala kang masyadong iisipin. Well, to begin with, di ba talaga dapat isipin? Yung sasabihin mga tao na, pag naiyak-iyak ako, babalikan mo rin naman pala, pag ganyan-ganyan ka pa. Kasi parang, di ba isang statement lang sila, bam, bam. Parang wala nang statement. Instagram, di ka Instagram, kaya hindi mo alam. Instagram post. Talagang pero hindi ko na-appreciate yung beauty ni Karen. Beauty? Yes. Tapos nagpupag sila sa buhay nila, kanya-kanya paraan, di ba? Kanya-kanya, si Catherine, nag-work, ganyan. Si Daniel, nasa siya daw, nagpupukpok ng masaya siya sa gutter, and kumakanta-kanta. I mean, talagang ganun, dadaan kayo, pero nasa pag-handle mo lang talaga ng sitwasyon. Pero ako, for me naman, para kay Jam, kay Maris, kay Anthony, ito ay appeal ko sa publiko. Wow! Na, wag natin husgahan yung buong pagkatao na just because of this whole scenario. Alam mo yun, let's give people chance na maitama nila itong mga nangyari o maging better itong nangyari on their own hands. Ang hirap kasi na parang akala mo naging criminal sila. Mali kung mali sa pananaw ng iba, sa mata ng Diyos, ng community. Pero at the end of the day, your life, your choice eh. Diba? Kung ano man yung maging balik nun, sila yun. Ikaw gumawa ng buhay mo ngayon. Naawa lang ako. Actually, sa kanilang tatlo, naawa ko. Ako, halimbawa, kung hanapan mo ako ng point, kung saan point ako nakakawa sa kanila, ay, ang dami. Halimbawa, yung Anthony. Yung pakiramdam na ito lang yung nakahawat sa pamilya niya sa hirap. Pero because of nangyari, kung halimbawa, kung di rin naman siya artista, talaga namang may mga lalaking babaero. Ang nangyari lang sa kanya, na-apektuhan yung buong karir niya. Eh, hindi naman sa lahat ng pagkakataon magkakaroon ko ng chance. Pero I think hindi naman siya pinabayaan at all. Pero yung site lang na ito na sana shining moment niya eh. But because of what happened, pero siya rin naman may gawa. Doon lang ako dun sa part na awa. Yung part na yun. Bawa kay Maris din. Na parang yan, napulutan ka na. As a babae, as a tao, nakawa ko para malagay siya sa ganung sitwasyon na. Halimbawa kung tatakpan ko lahat ng idea na nangyari. Nakakawa sa human, di ba? Si Jam, yung ex, para pagdaanan mo yun sa isip mo, may God, torture yun. Araw-araw, durog na durog ka. Yung bawat araw na nagtitaping sila, kahit hindi ka artista, walang taping na nagaganap. Yung bawat araw na lalabas yung jowa mo, yung asawa mo, yung boyfriend mo ng pinto, kinukumpulsyon na yung utak mo na, lolo ko, na naman ako nito. Doon ako naawa. So ako, to wrap this up, tama ba? Yes. Para doon muna kuya sa mga taong niloko. Siguro, unahin mong patawarin yung sarili mo para mapatawad mo yung nakagawa niya sa'yo. Kasi pag hindi mo bibigyan ng forgiveness yung sarili mo, hindi mo maibibigay yung bagay na wala sa'yo sa iba eh. Plus, pag hindi mo napatawad kasi yung sarili mo, magsasuffer yung next relationship na darating sa'yo. What if yun talaga yung tama para sa'yo? Pero dahil mess up ka, tapos hindi mo bibigyan ng chance yung ibang tao na yakapin ka in your brokenness. Parang for example, isa kang baso, marami kang crack. Hindi mo tatatagan, mas na-cracked ako eh. Pag niyakap ka, madudurog ka, makakasakit ka pa ng iba. Give yourself a chance. Subukan mong makatawid na hindi lahat ng tao pare-parehas. Ako, I learned that the hard way. Mahirap siya. Pero kailangan mo mabuhay sa ganun. Hindi porket niloko ka ni Kuya Dwayne, niloko yung ka ni Almira Shiloh. May ganun. Siguro mag-iiba lang yun pag yung guards mo talagang inap mo, matuto ka. Kasi huwag mong sayangin yung pagkakamali. O huwag mong sayangin yung hindi magandang nangyari sa'yo kung wala kang matututunan doon. And pain changes people. Masakit talaga pag niloko ka. Babaguhin ka nun. Pero dapat yung pagbabang ibibigay sa'yo ay iniligit para maging better kang tao, maging better ka sa ibang tao, at maging better yung pananaw mo sa ibang tao. Plus, hindi lahat ng
higante o pag-give back sa panluloko sa yung mga nasa kamay mo, hindi. May mga pagkakataon na stay still, kaya ang Diyos ang pagbigay ng hustisya sa'yo, at wag mong hahayaan na ikaw yung magiging mali. Ginawang ka na ng mali, leave it there. Kasi minsan may mga actions na sabi mo nga, pag irrational ka, nakakagawa ka pa, emotional, di ba? Ibig na ikaw na nga rin nagawa ng mali, ikaw kayo naging mali. Kasi for me, mas madaling yung broken heart sa'yo, kesa yung konsensya mo pag nakagawa ka ng mali sa iba at kung ano yung magiging epekto nun. Doon naman sa mga nanloko at manluloko ka, simple lang. Kung ayaw mo na sa partner mo, mag-exit ka lang maayos siya ka maghanap ng iba. Mahirap yung totoo pala yun, yung mamamangka ka sa 2-3 ilog. Sobrang hirap nun. Kasi, pag nakasakit ka, ang hirap bawiin. What if yung sinaktan mo, yung pala talagang end game mo? Di ba? Tsaka yung sakit na may papasa mo sa iba, mahirap eh. Pwede ka naman magmamang ayaw mo na film. Di ba? Kaya isa sa mga tao na minahal ka naman. Bago mo pa maisipang saktan yung iba o gumawa ng mali sa iba, siguro, yung kung may sarili mo isipin may magaganda at tamang ginawa sa'yo. Baka kahit pa paano, kahit konting yun, makalabit yung konsensya mo na, oops, hindi ito yung tama. Kung nagkataon na gustuhan ko ito si ate, tapusin mo itong isa. Hindi ka pwede, isa lang ang puso mo, hindi ka pwede magmahal ng pangalawa. At naniniwala ako na hindi ka magmamahal ng pangalawa kung mahal mo talaga yung kukunan. So kung may send ka na ng gano'n, end it. Nang maayos, nang mapayapa. Para at least hindi kayo mag-end up as partners. Hindi kayo mag-end up as friends. Mag-end up kayo as good citizens. Diba? Yun, that's for me. I take it. Bow. Yung sa akin, dun sa niloko, stay in the belief na you can be better out of this. Para ako, unang-unang advice is, it's not you that's the problem. You may be flawed as a person. You may think na the reason the person cheated on you is because she lacked certain things that the person is getting from another person. That's okay. It's not you. You're okay. Unang mong kailangang paniwalaan. Pangalawa, be better out of this by building walls. Pero when you build the walls, put holes in that. Kasi if you put up walls to defend yourself in the guise of being better, di ba you're creating a dark space for yourself kung walang pumapasok na ilaw. So when you build walls, poke holes as well. Para nakikita mo pa rin yung outside world even if you're trying to defend yourself. Pangatlo, trust me, you'll come out of this really, really well. You just have to believe na this is not the end for you. And people might think that the way for you to move on is to find yourself. You don't have to. Nakatago lang yung sarili. Hindi nawala yung sarili mo. You don't have to find yourself. You just have to defend the self that got hurt. Hindi mo na siya kilala kasi. Pag nasaktan ka kasi, yung self mo is beyond, not beyond parang mahirap siya makilala. Kasi battered siya di ba? Pagpalagay natin yung mga tao na mumbog, di ba? Hindi mo nakikita yung totoong itsura niya So, hindi ka nawala. You're just battered. Heal. And then, make good out of that. Doon sa mga nanloko, nabanggit mo na na kung may inkling ka of parang cheating, parang for good or bad reasons, papalayan natin tumingin ka lang ganyan, revisit your feelings. Always revisit your feelings and have that conversations with your partner. Kasi, parang hindi naman siya in the dark just in case may kinakalantarik ng iba. Kumalas ka na rin kung may ganun ka. Kasi, you don't want to be in a situation where you have to defend yourself, defend the person that you parang cheated with, and defend people around that loves you. Sobrang hirap yan. Kasi, when you go to a relationship, you create other relationships as well. Like for example, mga kapatid na mga karelasyon mo, parents, as the case may be, pag nasira yun, sira lahat And talo ka kasi people will find the wrong in you and will lose trust in you. So, think about that. May cost to cheating. And I think a lot of people who tends to cheat doesn't realize the cost of cheating. May mas cost sa'yo. More than the person that you hurt, may mas cost yan sa'yo. One way or another, hindi ka pagkakatiwalaan ng mga tao. Any little thing. What more relationships?
But more importantly, kapag tinanggap mo ng mali ka, unang-una wala, tanggapin mo mali ka. Tanggapin mo flawed ka sa person. Humingi ka ng tawad. Tapos, humingi ka ng tawad may be to clean your conscience or to go back. As the case may be, yun. It starts with that. Humingi ka ng tawad. Then be better as well out of that. Isipin mo yung pagkakamali mo, saan ka nagkukulang, and then come out better. Chances are, hindi ko sinasabi makakalimutan ng mga tao yung mga ginawa mo. Pero kapag ka naka-recover ka out of this, at naging mabuti ka ng tao, parang net win siya. Net win pa din siya. Hindi ka, think about it this way, hindi ka ipipinta, ang story mo hindi ipipinta based doon sa maling ginawa mo. Yung story mo as a person will be painted in its totality. So make the totality positive and not create opportunity for people to paint to stroke a brush and paint you as a bad person. And you alone can only do that. You can control that. Pero that's a choice. Ay, diba? Bandang huli naging maganda tong topic ng cheating na ito. Ay, nako. Anyway, ayun na po, masyado na po itong mahaba at naman marami po kayong natutunan at nakarelate. Tapos tinitignan ko yung Christmas tree dito. Yung mama namin nakasunan. Sinta po. Baka naman po. Kaya, pero alam niyo, ang magandang pamasko sa amin ay syempre, huwag niyo po kami kalimutang i-follow at pakinggan dahil napakarami po namin topics na baka lang makarelate kayo. Diba? And baka ito na yung mga tropang kailangan nyo na hindi mo na kailangang alak. Kami lang solve na. Ako kailangan ng alak minsan. Wala. Bawal ka naman na yun. So maraming salamat sa pakikinig nyo po sa amin. Sana huwag po kayo magsawa. Siyempre, alam niyo yung mama ko po, may TikTok po siya. Kaya po talaga siya sumama. Kasi sabi niya po, sabihin niyo naman sa video niyo, i-follow niyo yung mama niyo. Bakas Norlax official. Official, oo. Sa TikTok, yun po yung mama namin, nakakabait po nun. Oo, minsan lang di nakakalutos sa tamang oras. Pero, at syempre, ako po, nasa YouTube po ako, YouTube, Facebook page, X, Instagram, Almira Shin. And huwag niyo po kalimutang i-follow itong aming podcast sa Spotify in the right corner, of course. And madali po kaming mahanap. I-click nyo lang po yan. Marami na po kaming topics doon. And syempre, ikaw kuya, nasaan ka nga? Ano ako, nasa Instagram ko, at Kuya Dwayne. Nasa X din ako at Kuya Dwayne. Ayun, tama nasa X na siya. Oo, ayan. Maraming salamat po. And see you next time, guys. Bye! Bye!